Ngayon, may gusto tayong bigyang pansin na mayroong mga pananaw ang maraming mga abogado na ang pagkapresenta kay Ramil Madriaga ay hindi lamang nagpahina at lalo pang nagpasama dito sa masama na at binaluktot na impeachment proceedings na ginagawa po ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang ibig sabihin ni Ka Eric? Ang ibig sabihin po ni Ka Eric, masama na, lalo pang naging masama. Halimbawa, itong pananaw ni Attorney Israelito Torion, na isa po sa mga nangungunang abogado noon, na nagpetisyon sa Korte Suprema upang i-question ang due process violations, ang violation sa equal protection of law, at ang abusado ng mga ginawa sa naunang impeachment attempt ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. And there were other lawyers na sumama din po doon, but the Torion petition was made as a principal reference in the jurisprudence. At yun nga, no, naipabasura at naideklara po na null and void at unconstitutional ang naunang hakbang sa binaluktot na impeachment attempt nila Romualdez at Marcos gamit po ang House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi na natuto no? Wala talagang pagkakaroon ng pagbabalik sa kanilang mga kasalanan upang makonsensya naman itong mga alipores ni Marcos at Romualdez muli na namang gumawa ng katarantaduhan. Pinoint out po ni Attorney Israelito Torion, number one, si Madriaga po ang kanyang aligasyon at ang kanyang baluktot at kasinungalingan na inilahad sa House of Representatives sa Committee on Justice ay wala po sa complaint. So kung wala sa complaint, bakit pinayagan na ilahad yon? Parang malinaw nga na ito ay isang demolition attack rather than a fair and objective impeachment proceeding. So kung wala sa testimonya na nauna nang naisubmit na mga ebidensya, therefore, ang aligasyon na yon ay hindi na isama sa notice of complaint na ipinadala laban kay Vice President Sara Duterte ng House Committee on Justice. So kung hindi po binigyan ng pagkakataon na makita ni Vice President Sara Duterte ang testimonya at mga aligasyon laban sa kanya, that is another serious violation of due process. At mukhang nauulit at nauulit nga. Pangalawa, yung mga binigay na mga testimonya ni Madriaga ay hindi dumaan po doon sa tamang pagbibigay ng bigat kung ito ay makabuluhan, may salaysay na tumutugma doon po sa impeachable offense as being alleged in the formal complaints against the Vice President. Wala po doon ang kanyang mga sinasabi. Puro kasiraan at kasinungalingan na hinubid at binulid-bulid nila kasama ng kanyang mga scriptwriters at handlers at kanyang mga kasabwat sa House of Representatives ay wala pong bigat sa impeachment yun. Pero pinayagan pa rin gamitin para lamang ipahiya at wasakin ang pagkatao o ang integridad ng Vice President. And that is another serious offense na ang House Committee on Justice at ang House of Representatives ay nagpagamit sa isang maruming taktika ng politika upang siraan ang Vice President without the benefit of cross-examination, evidence counter-check, and established facts na nakasaad sa totoong complaint na hindi naman naisama itong Madriaga stories of lies and manipulation. So may punto si Attorney Torion sa kanyang binabanggit na pwedeng questionin nga ito sa Korte Suprema dahil muli na namang nilabag ang substantial and also procedural requirement na magkaroon ng due process of law. Meaning, kung inilabas si Madriaga, dapat in-inform si Sara Duterte. Pinadalan siya ng tamang mga nilalaman ng salaysay di umano at binigyan siya ng panahon na sasagutin mo ba ito? Hindi. At dapat iyon ay nakasaad din na ang mga aligasyon na ito ay dapat na-evaluate na tumutugma at dumudugtong sa formal complaint of impeachment, pero hindi, wala yan doon. Bigla na lang sumulpot at ngayon nga, ang sabi ng mga legal theories ng mga abogado ay mas lalong nakapagpasama, mas lalong nagpawasak po sa integridad ng proseso ng impeachment na ngayon ay lumalabas na isa itong total
political demolition attack versus the Vice President. Number 3 na punto ni Atty. Torion na sinasabi niya, if the allegations are not presented into the formal complaint, then that allegations could have been outright dismissed. Tama. Pero hindi, parang i-develop muli ang case build-up, magbubuo muli ng karagdagang kaso, ng supplemental complaint. And that is a violation of the spirit of equal protection of law and due process, and that is against the impeachment rule. Na hindi ka pwedeng magdagdag ng reklamo at pagsasampa matapos nagsarado na ang window time of 1 year bar. Na hindi ka pwedeng magdagdag kung hindi ito naisama ang Madriaga Chismis, hindi mo pwedeng gawin na separate case yan. Yan ang banggit ni Atty. Torion. Ayun. Mukhang tama nga ang ginawa ni Vice President Sara Duterte na hindi na pumunta doon sa walang katuturan, mapang-abuso at mapangwasak na tinatawag nilang impeachment investigation, pero naggumawa na ng hakbang ang House of Representatives na i-convert ito into a trial by publicity a la mini kangaroo court, in which we have to remember, mga kababayan, that the sole authority that requires a trial to proceed sa isang impeachment case, ginagawa lang yan sa Senado. Because sa ilalim po ng saligang batas, ang kapangyarihan upang magbuo ng impeachment court at magsagawa ng trial related to the impeachment offense being alleged against an impeachable official, yang karapatan na yan at yang mandato na yan ibinibigay ng saligang batas sa Senado. So there is no point for the House Committee on Justice or any ground for the House Committee or ng House of Representatives mismo para payagan nila na gumamit ng abusadong kapangyarihan ang House Committee on Justice. Dahil hindi ito ang impeachment court. The impeachment court belongs, the authority of it, to the Senate, mga kababayan. So maganda-gandang laban na naman ito. Ang gagawin po ni Atty. Israelito Torion na dadalhin po niya ito doon sa Korte Suprema, I suppose. And naniniwala po ako na kapag inakyat na ito sa Senado, which I believe still, mayroon pa ring numero. Sila Tambaloslos at Marcos, they only need 107 signatures ng mga buaya ng mga kongresista na mag-attach ng kanilang signature approving the transmittal of the articles of impeachment paakyat sa Senado. Pero mayroon pong pending petisyon sa Korte Suprema. And out of respect to the majesty of law and to the majesty of the court, lalo na ang katastasang hukuman, ay pwede pong ma-delay ang pagbubuo ng Senate Impeachment Court. At pwedeng hindi kaagad mag-proceed ang trial. But in deference sa pagbibigay respeto or kortesiya na mayroong nire-resolve na desisyon ang Korte Suprema at hindi pwedeng pangunahan yon ng Senado. So nauulit at nauulit ang pattern na pwedeng hatulan ito ng Korte Suprema, maibabasura at maidideklara po na null and void and grossly violative of the Constitution ang ginagawa ng House of Representatives. This is not about question of evading or avoiding accountability as being alleged nitong mga grupo nila Dilima, nila Luistro, yung mga malitagang at na mga tauhan nila na iniiwasan daw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pananagutan, ang mga aligasyon at akusasyon dahil natatakot siya na i-confront ito dahil may katotohanan, di umano. That is not the truth. Ang pagtindig ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kapangyarihan at otoridad bilang Vice President at sa kanyang karapatan na ipagtanggol ang integridad ng kanyang opisina at ang dignidad ng kanyang pagkatao, yan po ay karapatan niya. At walang ibang pwedeng idulog niya yan sa gitna ng ganitong uri ng orchestrated, well-financed, highly organized, to the point na mga criminal elements ng lipunan ay ginagamit na para magsinungaling laban sa kanya. The only recourse for the Vice President sa gitna ng kaabusuhan at kalapastangan na ginagawa ng House of Representatives ay ang tumakbo sa Korte Suprema.
hindi dahil natatakot siyang harapin ang anumang mga ina-allege o inaakusa sa kanya, kundi yun ang tamang dapat gawin dahil nilalabag, binabastos at binabalahura po nila Romualdez at nila Marcos ang mga proseso ng batas patungkol sa pagkandak ng isang tama, patas at matuwid na impeachment process. Kaya tama lang na doon dumulog sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte. I see no point of contentious or questionable basis kung bakit yun ang nararapat na gawin ni Vice President Sara Duterte. Hindi po siya nagpapakampi sa Korte Suprema. Itinutuwid niya ang kabulastugan at lantarang garapalan na pang-aabuso sa proseso ng isang sagradong mekanismo ng pagpapanagot sa mga public officials who are impeachable officials, including herself. Inaabuso po kasi ang impeachment process. That's the meat of the matter at hand kung bakit idinulog ito sa Korte Suprema. Ngayon, akala nila hindi lalaban si Vice President Sara Duterte, nila Marcos at Romualdez, at papayagan niya na lamang na ulit-ulitin ang mapang-abuso at mapangwasak na uri ng ginagawang mga hakbang dyan sa House of Representatives. Eh nagkamali sila, no? Pinanindigan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatan at ang kanyang mga pagtatanggol sa kanyang sarili sa gitna ng kaabusuhan at kalapastanganan sa batas at proseso ng pagpapatupad sana ng tamang mekanismo na ngayon ay binabalahura at nilalapastangan ang impeachment process. The Vice President has every right, so as every Filipino, to bring it to the issue beforehand at the Supreme Court. Ayan. So mga kababayan, antayin natin ang development nitong kaso ng another petition for nullification and declaration of unconstitutionality ng ginagawang hakbang ngayon sa House of Representatives, hindi lamang sa fishing expedition na illegal at kanilang pagpupumilit na i-improvise ang mga wala namang ebidensya pero pilit nilang i-produce, kunwari nagkaroon na ng mga mini-trial, but because there is another gross display of violation, and that is the principle of law. Due process is mandatory, so as equal protection of law, na hindi po yan ginagawa ng House of Representatives, lalo na ng kanilang Committee on Injustice. At maganda rin po ang pagkakataon na ito that the Supreme Court will have to remind again over and over the House of Representatives and even po sila Marcos na kung pwede ay panindigan ang konstitusyon, itama ang proseso, irespeto at igalang ang diwa ng batas at huwag itong abusuhin. Yan po ang nais abutin ni Vice President Sara Duterte at ng mga abogado na dumulog sa Korte Suprema. At ako din po, ang Senado ay dapat balikan po nila ang kanilang role as the conscience of the people. Dapat po huwag silang magpapatangay sa pressure ng pera at kapangyarihan. At sapagkat ang kanilang mga ginagawa ay nakabantay ang taong bayan. At ako lubusang naniniwala na marami pa po ang matitino na mga senador that can cross the line between minority and majority, and they will decide na dapat maibasura at madurog na ang itong walang saysay, walang kabuluhan, hindi interes ng taong bayan na mga pangbabaluktot at pang-aabuso sa impeachment proceedings na ginagawa nila Marcos, nila Romualdez at mga tauhan nila lamang sa kanilang layunin na matatanggal sa kapangyarihan bilang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. At hindi nila maaantay pa ang 2028 elections. Pero pagdating sa Senado at sa Korte Suprema, positibo po ang pananaw ko, mga kababayan. Hindi po papayagan ng Korte Suprema ang paulit-ulit na pang-aabuso sa diwa ng batas at mga prinsipyo na nakasandig sa batas at lalo na sa saligang batas patungkol sa kabulastugang ginagawa ng House of Representatives sa utos siyempre nila Marcos at Romualdez tungkol sa impeachment na ito na bibirahin na naman nila laban kay Vice President Sara Duterte.
Abangan nyo po ang iba pang mga balita at talakayan with Ka Eric. And siguro by June or mga July, makikita na natin na mababasura na naman itong panibagong hakbang ng kademonyuhan at kasakiman sa kapangyarihan ng mga grupo na pinamumunuan nila Marcos at nila Romualdez na natatakot na magiging presidente talaga ang isang Sara Duterte dahil may kalalagyan sila at may kaparusahan na magaganap sa paniningil ng mga mamamayan when the new government becomes a reality in the near days to come.